Okay, so it's recorded and now we will be live on our Facebook group. Um, can you? Okay, so this is our series. This is the series on the biblical history book of Genesis. Okay, we'll live. Okay, so it's now live on Facebook. We are happy to welcome each one as we have our continuation of our study on the book of Genesis, which centered on the biblical history. So welcome and good morning to everyone. Now we will have our chapter 7. This is chapter 7, verses 11 to 22, which ito po yung flood at yung beginning of the flood that is recorded in the Bible. So tingnan natin kung ano po yung kaganapan at ano po ang makukuhang leksyon sa bahaging ito. Bago po tayo mag-prayer, ay mayroon po tayong prayer thought. Ito po ang sabi, every soul of us living upon the face of the earth must have our test and trial. Circumstances will occur in the providence of God when we will be called to vindicate our faith. So dito talaga masubukan yung ating pananampalataya katulad po kay Noe na kung saan ay sinubukan po ang kanyang pananampalataya. At sabi po rito, we shall give decided evidence which side we are on. We shall either be decidedly the vindicators of God's holy law or on the side of the transgressors. We shall be tested as Noah was tested. Okay? Because the corruption was nearly universal in his age. Did he then argue that it would not pay for him to stand separate and alone for God's law? He took his position as God's nobleman on the side of the right because it was right. So kung matagpuan natin yung katotohanan, ay tatayo tayo sa katotohanan at sa tama dahil ito ang tama, no? Katulad kay Noah ay nakita niya, narinig niya, napakinggan niya ang Panginoon, kaya nga po siya ay nanampalataya, nagtiwala at gumawa. Kaya sa atin bilang mga mananampalataya sa huling panahon ay ating paniniwalaan ang salita ng Panginoon dahil ito ang tama, totoo at makatwiran. Dahil siya po yung may-ari ng lahat ng bagay. Kaya nga po ating pag-aralan kung ano po ang nais ng Diyos, ano po ang plano niya sa kasaysayan ng sanglibutan, na kung saan ito po ay ating pinag-aralan sa ngayon on the account of the book of Genesis. So bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Tayo manikluhod. Sa inyo dakila at maabagin po naming Ama na nasa langit ka sa muli. Sa umagang ito kami po ay lubos na nagpapasalamat na binigyan po kami ng pagkakataon upang patuloy naming sariwain ang kasaysayan, especially sa kaganapan po ng flood na ituro po sa amin ang tamang mga prinsipyo at mga katotohanan, Panginoon, na ito ay maghahatid sa amin sa lubos na pagkaalam
ng mga kasaysayan at pagkakilala po sa inyo na nais niyo po na i-preserve ang sanglibutan sa pamagitan po ni Noah. Kaya tulungan po kami sa aming pag-aaral na nawa ito ay maging kapakinabangan po sa bawat isa. Especially Sister Veronica at kasama po ng mga kabataan, mga kapatiran, mga kaibigan na sumusubaybay po sa program sa pag-aaral na ito. Amin pong inasahan na sa tulong po ng inyong banal na espiritu ito ay makapagbigay sa amin ng tunay at sakdal na pagkilala po at buhay na aming tinatangkilik na binigyan po kami ng pag-asa upang maging matuwid sa inyong harapan. Salamat Panginoon sa inyong pagtugon at ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay. Now, dito po tayo sa part na kung saan ay may warning bago pa man ang flood. No? Sabi po rito sa Spirit of Prophecy, the antediluvian were warned, but the record states that they knew not until the flood came and took them all away. So, may warning sa lahat ng mga pangyayari na ginagawa po ng Panginoon ay hindi po gagawa ang Panginoon ng isang bagay kung hindi niya muna ipagpaalam sa kanyang mga propeta, especially na this is an event that will destroy the world, na kung saan ay pinakita, sinabi kay Noah, at sabi nga po rito, they saw Noah and his wife and their sons and their wives passing into the ark, and the door was closed upon them. Only 8 persons entered that refuge from the storm, and for a week they waited for the rain to come. So 7 days. So makikita natin na talagang nandyan, pinakita ng Panginoon na kung saan ay this is a literal event that is happening. Pero yung mga tao ay talagang sarado ang kanilang isipan. Kaya sabi rito, daily the sun rose and set in a clear sky, and daily there came to Noah the temptation to doubt. But the Lord had said that the flood was coming, and Noah rested in his word. So doon talaga nagkaroon ng kapayapaan, naniniwala si Noah na may pagkakataon na mag-doubt siya sa sinasabi ng Panginoon na magkaroon ng flood dahil mainit naman, walang pahid or makikita na uulan, pero ay pinaniniwalaan po ni Noah. God commanded Noah, "Come thou and all thy house into the ark, for thee have I seen righteous before me in this generation." So nakita ng Panginoon na siya ay matuwid sa henerasyon na yan. Noah's warning had been rejected by the world, but his influence and example resulted in blessings to his family. As a reward for his faithfulness and integrity, God saved all the members of his family with him. What encouragement to parental fidelity. So ito ay isang makahulugan na kasaysayan na kung saan ito ay para sa pamilya ay maging faithfulness ay isang pagsalarawan ng katibayan. Dahil nakita natin, nabasa natin na si Noah may pagkakataon to doubt, but yet he believed in the words of God. So yan din ay talagang leksyon or isang
tibay din sa atin na kung magsalita ang Panginoon ay talagang paniniwalaan po natin. Sabi rito, pardon for those who will not or will come to repentance. So nag-alok ng pardon, ng pagkapatawaran ang Panginoon, pero ang tao ay talagang hindi maniwala doon sa alok ng Panginoon. So, bago pa man ang baha, ay pinadala ng Diyos, sabi rito, before the flood, God sent Noah to warn the world that the people might be led to repentance. So, binigyan na yung pag-asa, no? May pag-asa ang tao sana na kung sila yung nagtiwala, then ang kaligtasan ay sa kanila. And thus escape the threatened destruction. As the time of Christ's second appearing draws near, the Lord sends His servants with a warning to the world to prepare for that great event. Ganon din po, na bago pa man dumating ang Panginoon, ay mayroon ding warning. Mayroon ding mensahe na kung saan ay kailangan na magbigay ng panahon din sa pakikinig. Sabi rito, multitudes have been living in transgression of God's law. And now He in mercy calls them to obey His sacred precepts. All who will put away their sins by repentance toward God and faith in Christ are offered pardon. So lahat na maghingi ng kapatawaran at kanilang baguhin ang kanilang buhay, sumunod sa kalooban ng Panginoon. At actually, ang buhay natin ay talagang hindi rin natin makontrol, ano? Na we cannot control our lives, but yet God can help us to control it. Kasi nasa human nature nga po tayo, nasa nature tayo, yung likas ng tao. Pero ang offer ng Panginoon ay nandyan. So God's offer is for us to claim the promises that God has given, na He can actually sustain or give us the strength. Dahil alam natin na tayo may hina, yun lang ang dapat nating tanggapin, na we are weak and we need strength from the Lord. Kasi kung hindi natin ma-acknowledge yan na tayo mahina, then we are walking on our own. Hindi natin kaya yan. Kaya sabi nga po rito, na kung sana'y maraming mga namumuhay sa pagsuway sa kautusan ng batas ng Panginoon. At tinatawagan po sila upang sila'y bumaling sa tama at sundin ang kalooban ng Panginoon. Kaya ito rin yung gawain before the coming of Jesus Christ. Okay, sabi nga dito na yung event na yon, yung sa flood, ay the same, ay magkahalintulad sa pagdating po ng ating Panginoon. Kaya there is actually a semblance of the events. Kaya sinabi ni Kristo kahapon sa ating pag-aaral na as in the days of Noah, ay ganun din po. Na ang kalagayan ng sanglibutan ay ganito, kaya ang Diyos ay nais niyang tatapusin din yung kasamaan sa lupang ito. Kaya sabi rito, thus the inhabitants of that long-lived race perish in the flood, and even the beasts perish, except those that were in the ark. Christ said, as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. So kinukumpara po talaga yung karanasan ng flood sa panahon ng pagdating din ng ating Panginoon. Kaya this is actually a way wherein we are prepared. God wants us to be prepared. Sabi rito, they did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage,
until the day that Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed them all. Thus shall it be when Christ shall be revealed at His second coming. So ganun din, na mayroon pong, kung mayroong arka noon, ang sa ating panahon naman ay there is a kingdom. The kingdom that will be established. Kaya sa mga prophecies na ating pinag-aralan ay masasabi natin na God has revealed to us everything sa prophecy. Kaya itong ating pinag-aralan ngayon na biblical history is a basis wherein where there will be an event like what Noah has experienced, na kung saan he preaches, he warns, he gave the message that to enter into the kingdom of God is actually given to the world as well, na kung saan ay we enter into that kingdom, na kingdom na yan ay ang kabuuan ng actually niyan ay si Kristo. Si Kristo yung kabuuan ng kaharian ng Panginoon dahil siya po yung hari. He is the King of Kings when He will establish His kingdom. Kaya kung ating ibaling ang ating mga atensyon sa propesiya, ay nailatag po ng Panginoon yung kaharian na it was actually given noong 1888. Kung atin pong balikan ang kasaysayan ng ating iglesia, kaya nga po kailangan po natin na maunawaan, maibalik yung mga nangyari po sa ating iglesia. Noong 1844, yes, nandyan po yung message of second coming of Christ. Pero they failed. They failed to understand that it is actually the coming of Christ into the most holy place. So mayroong misinterpretation. At noong 1888 ay pinadala ng Panginoon ang mensahe sa ating church. Ano pong mensahe ngayon? Ang mensahe po ng Christ our righteousness, which sabi nga po ni Ellen G. White ay sa sinulatan niya na 2 years after that sana ay nasa kingdom na. Nasa kingdom era. And that's actually the hope of God's people in these last days. Yes, na kay Kristo po yung hope natin lahat. But Christ Himself prayed. Tinuruan tayo how to pray. Ano po ba yung prayer ni Christ? Sabi doon sa Matthew chapter 9, verse 9 and 10. Basahin nga po natin. Yung tinuro ni Christ na prayer para sa atin ay yun po yung dapat ay atin din pong expectation. Now, when the kingdom of God, or the kingdom of Christ that will be established on earth is come, then this is the hope actually ng sanglibutan. Because when God establishes His kingdom, it will expand the border. Na hindi lamang yan sa Jerusalem, kundi yan po ay magpuno ng buong lupa. Dahil yan po ang naitala po sa pag-aaral sa Daniel 2. Okay, basahin natin yung Matthew chapter 9. Okay, so dito po ay mababasa natin kung ano po ang sinulatan o tinuro ng ating Panginoon na ipag-pray or the manner how we pray. Okay? Matthew. Okay. Dali lang we will read Matthew chapter. Okay. 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 Chapter. Okay. Ito po yung tinuro ni Jesus Christ, the Lord's Prayer. That is actually chapter 6, sorry. Chapter 6, verse 9. Okay.
chapter 6, verse 9. Manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Verse 10. Dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Bigyan mo kami Okay. ngayon ng... Okay po. Yan po. So, yan po ang sinasabi rito na after this manner, therefore pray ye, our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done. Where? On earth, as it is in heaven. So, ang Diyos ay mayroong kaharian sa langit. Kaya nais niya na establish ito sa lupa. And that is actually the warning or the message that we are bringing. Where the same as true with Noah, when he was commanded by God to make an ark, this is also with his people in these last days to establish the kingdom. And that kingdom is actually, we are a part of that. Na kung saan yung nais ng Panginoon na mayroon pong bayan niya na mag-represent before He comes. Kasi before Jesus coming, ay handa na yung kanyang bayan. Kasi hindi pagdating ni Kristo ay kukunin niya na. So ibig sabihin, there will be ascension to heaven na dalarin niya po sa bakasyon. So there will be a vacation that will actually consummate na yun po yung promise ng Panginoon na kung saan ay dadalhin niya sa langit for visitation for 1,000 years. At dito po ay mapapansin natin na si Noah was given the privilege, instructed to prepare the people. Pero marami po ang hindi naniniwala sa kanya. So ganun din ay atin pong mapapansin na in these last days ay sabi nga po rito na nangaral si Noah hanggat nagsirado yung arka. Kaya't walang kaligtasan doon sa hindi pumasok sa arka. At ganun din po sa kaharian ng Panginoon. When God establishes His kingdom, His will be done as it is in heaven. So yan po yung nais ng Panginoon. Kaya sa ngayon pa lang ay inilatag ng Panginoon ang mga propesya. Kaya we study prophecy as God's people. Sabi po rito, there are events of the flood. Paano po ba nag-start itong flood? Okay. So, ilang taon si Noah at the time? In the 600th year of Noah's life, in the second month, the 17th day of the month, on that day, all the fountains of the great deep were broken up and the windows of heaven were open. So, hindi lamang ang langit ang nagbuhos ng tubig, kundi mula rin sa kailaliman. From under, there is water that burst para matupad itong pagguho or paggunaw ng sanglibutan ng lupa dahil sa kasamaan ng tao. So, ilang taon si Noah? 600 years. Imagine, at kung ating balikan, ay nag-preach po siya mga 120 years. Oh, ganun katagal ang pag-preach niya po. So ang buhay ng tao ay napakahaba noon, ano? Kung 120 years yan, sa atin nga ang buhay natin maabot lang kung ilang taon. Mapalad ka na kung makaabot ka ng 80. So, pero itong panahon ni Noah ay nag-preach siya for 120 years. Kaya nga po ay talagang binigyan ng Panginoon ng mahabang panahon upang mailathala ang plano na iligtas ang tao at that time. Pero ilan lang po ang naligtas?
Ilan na po ang nakapasok doon sa arka? 8. So this is actually uh, parang tinatawag natin na a special delivery or deliverance of the Lord for His people at the time. Na kung saan kung atin pong basahin ang banal na kasulatan dito sa kasaysayan, ay mapapansin natin na God wants to preserve righteousness, yung mga matuwid, pero walang matuwid na iba doon. Kundi pinakita lang dito sa buhay ni Noe. Okay, basahin po natin yung Revelation 21 verse 1. Okay, Revelation chapter 21 verse 1. Mayroon pong sinabi dito sa sa New Testament na kung saan ay ito ay nagbabahagi din ng plano ng Panginoon sa huling mga araw. Okay, basahin natin Revelation chapter 21 verse 1. At nakita ko ang isang bagong langit at ng isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na at ang dagat ay wala na. Okay, so yun po yung isang tinatanaw na mangyayari po na kung saan ito ay mayroong ang sanglibutan ay mayroon din pong katapusan na ang Diyos ay magkaroon ng isang pag-asa para po sa sangbahayan ng Panginoon na kung saan ay magkaroon ng katapusan ng kasamaan dito sa lupa. Kaya ganun din po actually na sana may hangganan din o sa panahon ng baha ay yun po yung hangganan, sukdulan ng kasamaan ng tao na kung saan ay tatapusin ng Panginoon ang kasamaan sa lupa. At mapapansin natin na kinukumpara nga po ni Jesus Christ yung coming, as in the days of Noah, ganun din ang mangyayari in these last days. Kaya atin din pong pag-aralan yung the flood na kung saan ay dyan po natin masusukat kung ano po ang plano ng Panginoon sa kaligtasan ng tao. Na they need to enter into the ark, into the kingdom of God, where this will be actually time na kung saan ay mayroon pong walang hanggang buhay na hindi na matatapos yung kasamaan, yung kabutihan ng Panginoon dahil tapusin po ng Panginoon ang kasamaan sa lupa. Kaya yan po yung punto dito na si Noah ay ginamit ng Panginoon to preach the hope for that time. At sa ating panahon ngayon ay there is actually an application na kung saan yung nalalaman natin sa history ay also will give us the hope na mangyayari din po ito in our time in the last days. Okay, tingnan po natin how are creation and the flood similar. Ano kaya ang pagkakahawig nitong creation at saka flood? Okay? Una, ito po ay mga parallelism in the flood and the creation na the waters are divided at dito po sa flood ay the waters come together. Oh, come together. So there is actually water up and water down. So talagang nagkuhan po siya, nagsama siya. Dito sa creation, yes, divided. God divided the land, okay? Nabuo yung lupa at yung tubig. So they gathered together as well. So ang sinasabi dito na water divided, the water divided, it means that the sea, the land and the sea. So there is a division of the land and also the sea. So ganun din po dito sa flood ay the water come together na kung saan ay mula sa lupa ay merong tubig na nag-burst at ganun din po ang pag-ulan. At kaya nga po nagkaroon ng flood. So God created the animals according to their kind.
mayroon pong mga classification ng mga animals na kung saan ay it was actually created during the time of creation. At dito po ay God preserves the animal according to their kind as well. So, hindi po pinahintulutan ng Panginoon na mawala yung other creatures. Na kung saan ay God wants that those creatures na kanyang na-create sa 7 days o sa 6 days na pag-create niya po ng sanglibutan no, during the creation week ay God wanted that it will be preserved. So sa flood ay He preserved those animals. Bagamat sabihin natin, yes, pumasok po yung kasalanan sa sanlibutan ay dapat mayroon pong bagong creation. Pero He just preserved whatever ang nandyan po. So God caused that those animals that He created during the creation week will also be preserved during the flood. Okay? And then number 3 dito, God brought animals to Adam. And then, dito po sa flood, God destroyed the animals because of humans. So mayroon pong may dissimilar, pero ito po yung God is actually making these animals closer to human. Why? Because they are in one ark. So nasa ark po sila, doon po sila at alagaan po ng pamilya ni Noah yung mga animals. Siyempre, papakainin mo yan. Ganon din po ang ginawa ni Adam na he actually was to control and to dominate. Siya po ang manguna at pangalagaan yung mga nilikha ng Panginoon. So God wants that man will actually be the one that will care for the animals. Kaya nga po yung animals na ito na na-preserve ng Panginoon ay nandun din po sa ark. So sa ark po sila to preserve na kung saan ay mayroon pong matitira na mga created beings ng Panginoon. God had to destroy everything He had created so humankind could have a new beginning. But He preserved those important parts of the creation as well. God will also destroy this world to make a new creation free from sin. Kung yan po yung parallelism din po dito na makikita natin. Na kung God destroyed the world with flood, the same that God will destroy the world with fire when time comes. Okay, basahin po natin yung Isaiah 65 verse 17. Kung ano po ang nasasaad po rito sa propesya na ito po ay magkahalintulad. When God creates and human destroys it, God will destroy and He will renew. There is a recreation. Mayroon pong pagbabago. Mayroong beginning na kung saan ay ipagkaloob ng Panginoon. Basahin natin Isaiah chapter 65 verse 17. Sapagkat narito ako'y lumilikha ng mga bagong langit at bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi na maaalala o darating man sa isipan. Okay, so yan po yung talagang the ultimate plan of God. Na ito rin po actually yung kanyang pakay na baguhin niya. Okay? So, makikita natin dito mga kapatid na there is actually a pattern that God wants us to learn, na dapat maka-learn tayo ng lesson dito. Na kung saan ay ito ang nangyari sa sanglibutan, dumami at dumagsa ang kasamaan, kaya ang Diyos ay hindi magkisap mata lamang, kundi ay mayroong katapusan yung kasamaan sa lupa. Kaya nga po nagkaroon ng flood.
At ito ay tinitingnan natin na mayroong propesiya po na kung saan ang Diyos ay mag-recreate. He will also end the wickedness in the world. Dahil sa ngayon ay laganap na rin po ang kasamaan na kung saan ay yun din ang karanasan ni Noah noon. Kaya sinulat itong banal na kasulatan for us to learn. That's why we need to understand the biblical history that it will repeat itself, na manumbalik or mangyari rin po yun. Pero in the other angle, in the other instances na kung saan ay lilipulin ng Panginoon ang sanglibutan sa pamagitan na ng fire. And that is actually the ultimate fulfillment of all of this plan na kung saan ay magaganap po sa sanglibutan. Where now was the ark, and those at whom the people had jeered and mocked, preserved by the power of God, the immense boat was riding safely upon the waters, and Noah and his family were safe inside. So, ganun din po mangyari na kung ano nangyari na yon. God preserved His people through Noah. In these last days, God will preserve His people through His kingdom. Dahil mayroon pong magaganap na 7 last plagues. Yung 7 last plagues ay ipapataw po yan sa sanglibutan. And so when that happens, ay magtatanong tayo, saan yung bayan ng Diyos? When the plagues came, kung darating po yung sakuna na yun, yung mga plagues. Sa ngayon pa lang mga kapatid ay nakakaranas po tayo ng matinding init. Oh. At nandito tayo ngayon. We suffer from the heat of the sun. We suffer from the flood. We suffer from any crisis that happens. Mas lalo na kung ibubuhos itong 7 last plagues. Dahil yan po ay the whole earth will be affected. But tingnan natin din yung kasaysayan ng Israel sa panahon ni Moses. Kung paano ang Diyos ay kanyang dineliver ang kanyang bayan mula doon sa Egypt, ay yun din po ang mga titingnan natin na mga deliverance ng Panginoon. Kung paano po gagawa ang Panginoon na during the plagues in Egypt, saan po yung bayan ng Diyos? Di po ba ay mayroon po silang lugar sa Goshen? Sa Goshen po, ang bayan ng Diyos ay nandoon, safe. Pero yung mga tao, yung mga Egyptians are affected. Ang kwan lang doon mga kapatid na mayroong mga nanirahan doon sa Egypt na kung saan ay kailangan nila na magkaroon ng marka. Ang kanilang tahanan ay may marka. Yan po ang instruction ng Panginoon na God wants that your houses ay mayroon pong tanda para yung angel of death ay well passed over. So, it will just pass, mga kapatid. So, there is a safety among God's people. So, the same is true when the kingdom will be established, then that plagues will not affect God's people at that time. The same is true with Noah. Noah was preserved. That's why this is actually God's plan that He will also preserve His people in these last days. So makikita natin na itong mga pangyayari sa chapter 7. Okay, basahin nga natin po. Balikan natin yung chapter 7. Dahil ito po ay mga thoughts sa spirit of prophecy na atin napansin po na these are actually things that we need to learn. Basahin natin yung verses 11 to 22 para makita natin po yung buong sinulat ni Moses patungkol po dito sa flood. Okay? Balikan natin Genesis chapter 7 verse 11 to 22. Okay, sa ika-6 na raang taon ng buhay ni Noe,
Sa 17 araw ng ikalawang buwan ng araw na iyon, umapaw ang lahat ng bukal mula sa malaking kalaliman at ang mga bintana ng langit ay nabuksan. Umulan sa ibabaw ng lupa sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Nang araw ding iyon, pumasok sa daong si Noe, sina Sem, Ham at Japhet na mga anak ni Noe, ang asawa ni Noe at ang 3 asawa ng kanyang mga anak na kasama nila. Sila at bawat mailap na hayop ayon sa kani-kanilang uri, bawat maamong hayop ayon sa kani-kanilang uri, bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa ayon sa kanilang uri, at bawat ibon ayon sa kanilang uri, at lahat ng sari-saring ibon. Sila'y sumakay sa daong kasama si Noe. Dala-dalawa ang lahat ng hayop na may hininga ng buhay. Ang mga sumakay ay lalaki at babae ng lahat ng laman. Pumasok sila gaya ng iniutos sa kanya ng Diyos, at siya'y ikinulong ng Panginoon sa loob. Tumagal ang baha ng 40 araw sa ibabaw ng lupa, lumaki ang tubig at lumutang ang daong, at ito'y tumaas sa ibabaw ng lupa. Dumagsa ang tubig at lumaki ng husto sa ibabaw ng lupa, at lumutang ang daon sa ibabaw ng tubig, at dumagsa ang tubig sa ibabaw ng lupa, at inapawan ang lahat ng matataas na mga bundok na nasa silong ng langit. Ang tubig ay umapaw sa mga bundok sa taas na 15 siko, at namatay ang lahat ng laman na gumagalaw sa ibabaw ng lupa, ang mga ibon, mga maamong hayop, mga mailap na hayop, bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa, at lahat ng tao. Okay, so dito po mapapansin natin na talagang ito ay kaganapan na kung saan ay nilatag ni Moses kung ano po ang kaganapan sa pangyayaring yon, na kung saan ay dito ay niligtas, pinasok doon sa arka, ang Diyos mismo ang nagsarado. So there is a time when God closes the probation, ang probationary time para sa kanila, ay nag-preach si Noah ng 120 years. And then, nung pumasok na sila, then it is actually a privilege for them to enter as well. Na ano bagang mangyari na magpapasok lang doon? Talagang ang tao ay matigas ng ulo, ano? So yan po yung makikita natin dito na pumasok at ilang araw pa po hindi nag-ulan. Oh. Yan po ay test din actually kay Noah at sa kanyang pamilya na bakit wala pang ulan, nandito na kaya nakakulong na tayo dito. Nakakulong na sila sa loob ng arka at hindi pa umulan hanggat matapos po itong 7 days. Kaya in the kingdom, okay, mayroon pong antitypical or typology study dito na kung saan ay mayroon po 7 days na kung saan ay sinasabi po dyan na 7 days before na umulan ay yan po yung araw na pagitan na pagkatapos na sila'y pumasok, mayroon pang 7 days. Bakit kaya? Anong significance niyan sa prophecy? Yan po ay mapag-aralan natin sa the flood study. Okay? And then, after po ng yan, ng 7 days, yun na po ang pag-ulan. At ang ulan po ay hindi lamang galing sa langit, kundi mayroon din pong tubig na umusbong or talagang nabuwal, nag-burst. At yun po ang nag-cause na naging madali ang pag-akyat po ng tubig at hanggat lumutang nga po yung arka. Kung atin pong mapapansin yung sukat ng arka na ginawa ni Noah, ay talagang kwan po yan. Nakasukat lahat yan. So it is actually designed by the Lord Himself na kung saan ay talagang sinabi ng Panginoon kung gaano kalapad, gaano kataas, at ito po yung kanyang ginawa. Sinunod po yan, sinundan ni Noah.
Kung paano po ang instruction ng Panginoon sa kanya, ay ganun din po ang ginawa ng ni Noah. Kaya nga po, in all the things that men do, God instructed na inano na yan ng Panginoon. Ganun din po sa in these last days, na kung saan the flood is actually the semblance of the destruction of the world as well. Na kung saan kaya nga po sinasabi nga as in the days, dahil yun po ang pagkukumpara natin na kung ano po ang mangyayari. Kasi sabi mo nga po rito na sa nabasa natin, the world is still in its infancy. Nasa pa siya, nasa bata pa yung sanglibutan. Pero nandoon yung nag-prevail yung kasamaan. At kaya nga po, God destroy the earth. Kaya sabi rito, kung basahin natin yung Patriarchs and Prophets, page 95, ito po yung natala dito sa Patriarchs and Prophets. Sabi po, God gave Noah the exact dimensions. So, actually, hindi na natin binasa yon. It's actually, nandoon yung mga dimensions kung gaano kataas, gaano kahaba yung arka na yan. And explicit directions in regards to the construction and every particular. So talagang po yan, nakaplano po talaga ang ng Panginoon na human wisdom could not have devised a structure of so great strength and durability. Kasi kung pag-burst po ng tubig mula sa ibaba at pag-ulan po, ay talagang kung hindi matibay at hindi balanse yung pag-build ng ark, mga kapatid, ay talagang mawawasak yan. Pero in that, God was the designer and Noah was the master builder. It was constructed like the hull of a ship that it might float upon the water, but in some respect, it more nearly resembled a house. It was 3 stories high. 3 stories po. Yan po yung description din dito sa Spirit of Prophecy. Okay? Na kung saan ay talagang po yan. 3 stories. Sabi dito, mababasa po natin yan sa Patriarchs and Prophets, page 95, na it was actually resembled a house. It was 3 stories high with but one door, which was in the side. The light was admitted at the top, and different apartments were so arranged that all were lighted. May ilaw. So talagang po sila safe at talagang maliwanag din sa loob. The material employed in the construction of the ark was the cypress, gopher wood, which would be untouched by decay for hundreds of years. Imagine ang pagpatayo pa lang nila niyan, pag-umpisa ng building, pag-build nila. Habang nabibuild po yung ark na yan, ay si Noah ay nagpipreach din. Ilang taon po? 120. Now, 120 years ay yun po yung pag-build din na ng ark. And the building of this immense structure was a slow and laborious process. So mapapansin natin, mga kapatid, dito sa pag-aaral sa chapter 7 ay atin pong pinapansin yung mga kabuuan na kung paano po ang Panginoon ay nag-instruct kay Noah kung paano po gawin yung arka na ito with strength. Sabi nga po rito, on account of the great size of the tree and the nature of the wood, much more labor was required then than now to prepare timber, even with a greater strength which men then possess. So sa mga panahon na yon,
malakas pang tao. Sa ngayon po ay hindi gaano kalakas yung tao kaya ang ginagamit ng tao ngayon ay makinarya. Meron po sila makinarya na to prepare timber. All the men could do was done to render the work perfect. Yet the ark could not of itself have withstood the storm which was to come upon the earth. God alone could preserve these servants upon the tempestuous waters. So yan po mga kapatid yung kaganapan sa paggunaw ng mundo sa pamagitan po ng baha na ni-preserve talaga ng Panginoon na kung saan ay ito po yung ginawa ng Panginoon na paraan para po maligtas at magkaroon ng pag-asa. Ano naman ang purpose ng Panginoon? Bakit mayroon pong tinatawag na clean animals and unclean animals to preserve their kasi itong mga unclean animals, alam niyo po kung anong purpose ng mga unclean animals? They are actually the one that clean up the earth. Okay? Dahil ang iba po sa kanila katulad po ng baboy. Ang baboy po ay scavenger. Alam niyo ba scavenger? Naglilinis. So kung ano pong mga dumi dyan, ano ang natitira dyan, yan po ang kakainin niya. So scavengers. And these are actually to preserve nature na magkaroon ng balance, symbiotic relationship na mabubuhay po ang tao at ganoon din po yung mga halaman na they are actually cycling. They have symbiotic. Symbiotic means give and take. Give and take the oxygen. Yan po ay pinag-aralan natin sa science na kung saan ito po ang kaparaanan ng Panginoon to preserve at to continue on the life that man have in this earth. Ang purpose po ng Panginoon yan ay to preserve these animals para pagkatapos po ng experience of the flood ay mayroon po silang magagamit. Halimbawa po sa pag-till ng land ay mayroon pong mga buffalo na kung saan ay magagamit sa pag-till ng land. Yung mga dumi ng mga hayop ay magagamit for fertilizer at a time. So yan po yung mga kaparaanan kung paano po, bakit na-preserve po ng Panginoon na by twos, meron po dyan na 7 na pares ng mga animals na pinasok po doon sa arka. Kung pansinin po natin mga kapatid, gaano kabaho kaya yun doon sa loob ng arka, no? Pero they stayed. Umulan po. Umulan ng 40 days. Alam po ba natin kung ilang araw po sila doon? Ilang buwan sila sa loob ng arka? Mapag-aralan po natin yan sa flood study na kung saan ay they will stay there in the ark. Hindi lang po 40 days and 40 nights na nasa loob sila ng arka. Yun lang po ang pag-ulan, no? Pag-ulan, araw at gabi, umuulan, tumaas yung tubig. So, ilang araw nag-rebate or bumaba yung tubig. Yan din po ang mapag-aralan sa flood study na kung saan ito po ay naglalarawan din ng paggunaw at pagtatapos po ng kasamaan sa lupa. Okay? So yan po yung kabahagi dito sa part na ito ng ating pag-aaral. It's a short part ng ating pag-aaral sa umagang ito. At ang sunod po nito na ating pag-aaral ay dito na po sa chapter 7 verse 22 hanggang chapter 8 verse 20. So yan po yung ang sunod nito ay covenant ng Panginoon pagkatapos po na makaranas ng sakuna ng flood ang lupa
ay meron pong covenant ng Panginoon. His covenant, at ang sunod po na pag-aaral dyan ay yung covenant of, ito ang una ay covenant of life, ang pangalawa ay covenant of preservation. So, yan po ay mapag-aralan pa natin sa sunod bukas, ang covenant of life, na kung saan ay palapit na po tayo doon sa more of history, mga people na dumami po. Sa pagkatapos nun ng flood, ay umpisa naman po tayo sa pagbanggit ng mga pangalan ng mga tao, the genealogy of people that are being preserved by the Lord. Alam mo natin mayroon lamang tatlo, no? After ni Noah ay mayroon po tatlong generation. Sabi nga po sa Spirit of Prophecy, there are three great persons or classes of people na kung saan ay lilitaw after ng time ni Noah. Kaya atin po yan mapag-aralan kung gaano po at paano po dumami muli ang tao sa lupa. At dito na po yung tinatawag natin na yung pag-preserve din ng Panginoon. Kung paano po ang mangyari, ano po ang kasalanan ng mga tao at that time. Nagunaw na yung mundo. Namatay na yung mga lahi ni Cain. Na lahi ni Seth. Yung lahi ni Seth ay na-preserve yan sa pamagitan ni Noah. Okay? At yung mga anak ni Noah, si Ham, Japheth, okay? So, atin po yan ma-trace kung ano po ang kanilang karanasan pagkatapos ng arka. At ano bang kasalanan? May kasalanan ba si Noah? Kasi sabi nila na he walked with God. Pero bakit hindi po siya kinuha? Hindi po siya kinuha katulad ni Enoch. Ay nabanggit po sa Spirit of Prophecy at sa Bible na Noah walked with God. Pero after ng flood po ay mapapansin natin that there is something that changed the history of Noah. Okay, so yan po yan at antabayanan po natin sa ating patuloy na pag-aaral po sa biblical history. Any reaction po? Any reflection at karagdagan po dito sa ating napag-aralan ngayong umaga? This is just actually part of the experience of Noah in the ark. Na pinasok po na sa arka at nandoon na preserve yung mga animals at sari-sari, different varieties of animals na nandoon. May malinis at marumi. At malalaman natin sa sunod nating pag-aaral, do they eat animals? Mapapansin natin mga kapatid, sabi kasi ng iba, karamihan po ng mga tao, anong kinain nila Noah sa loob ng ark? Kumain ba sila ng animals? Or nananatili silang vegetarian? Yan po yung mga katanungan na dapat natin sagutin sa pagpatuloy po natin ng pag-aaral dito sa biblical history. Kasi bakit na i-preserve ng Panginoon na may mga malinis naman na animals? So ibig sabihin ba ay pwedeng kainin yon o kumain ba sila at that time ng flood? Okay? Nasa loob sila ng arka. Ano ang kanilang pagkain? So, sabi ng ibang mga theologian, hindi yung malinis, kumain sila doon sa loob ng arka, pero wala tayong mababasa niyan. Okay? So, atin pong pag-aralan po yan at homework din po kung may makita kayong mga passages na will tell us that they do eat meat in the flood or during the time when they are in the ark. Atin po yung pansinin din dahil we are studying the biblical history.
kung yan ba ay nangyari na kumain po sila ng meat at a time, or there is actually passage that tells us that they did not eat. They did not eat those animals, even it was classified as clean. Okay? At yan po yung ating pag-aralan sa bukas. We will deal with that. Ang atin pong pinansin ngayon ay nandito po nasa loob sila ng ark, pero pansinin po natin na after ng flood ay mayroon po doon na especially sa chapter 9 na mayroon pong instruction ng Panginoon na kung saan ayan ang mga prinsipyo na dapat din natin pansinin. Okay, any reaction po? Any question? Napakabuti po talaga ng Panginoon, brother. Nakakabitin po yung mga history. Oo. Pero kailangan po nating namnamin muna Oo. paunti-unti para talagang maunawaan. So, Oo. ang Panginoon po ay order po talaga. And yung history po, ano po talaga siya, may significant na pinapakita sa atin para po sa mangyayari pa sa kasalukuyan. So, yun po yung naano ko. And parang nagkaroon po kasi ako ng parang little knowledge about yung mga days, mga time na sinabi dito sa flood na talagang mangyayari din sa kasalukuyan in a specific talagang kapag pag-aaralan pa po natin yung Bible. Parang ganyan. Madil po natin yan sa ating series din sa prophecy, yung the flood. Ang atin po ngayon na pinag-aralan ay basic na history na wala pa yung tinatawag nating prophecy. The prophecy will be studied especially when we come up with a deeper study. Kasi before go into a deeper study, ay kailangan po talaga maunawaan natin yung mga foundational katulad nitong bago po tayo mag-aral ng sanctuary or mga deeper studies sa prophecy, ay dapat po talaga mayroon tayong basic history na kung saan yun po yung patibay na yes, alam natin ang prophecy, pero kung ang history ay hindi natin na unawaan, then we have the superficial yung ating pagkaalam doon sa mga propesya. Pero kung alam po natin yung history na itong mga significant historical background, ay yan po ang batayan ng mangyayari pa. Ibig sabihin, God actually deal with orders. Order na kung saan ay yan po, ito ang nilatag ko sa inyo, ito ang dapat naka-learn na kayo dito. So yun po yung mga step by step na Panginoon na maka-learn po tayo ng mga prinsipyo dito sa kasaysayan na kung saan ay nilatag po ni Moses nang sinulat niya po yung 5 books of Moses o 5 books on the Pentateuch ay it is actually the foundation of all truth that we are studying in these last days. Any reaction, Sister Nympha, for this part? Yes po, good morning to Good everyone. morning. Yes. Well, kung mababasa po natin dito yung whole chapter na Aha. dito po sa Signs of the Times, Signs of the Times na from that is January 3, 1878, from the whole chapter po. Ang title po kasi nito is actually Noah's Time and Ours. So, makikita po natin dito kasi mahaba po talaga to kung yan sa totoo lang. Kasi binasa ko po yung itong na talagang this is talagang ito po ay in harmony or actually parang a reflection ng ating pong pinag-aralan. Ito po ay ang buong chapter po nito. So may babasahin lang po ako ditong, bagaman gusto ko pong basahin pero sobrang haba po. Pero ito po ay may babasahin lang po isang part dito.
Saglit lang po. Nasaan na yun? Wait. Wait lang po kaya. Nasaan na nawala? Saglit lang po. Aha. Saglit lang po. Saglit lang po kayo nawala. Kasi po sabi dito sa paragraph, sa Signs of the Time, January 3, 1878, paragraph 7. Pero start po siya sa paragraph, sa may paragraph 3. Sabi po, when Noah proclaimed the solemn message, yet 120 years, the judgment of God in a flood of water should destroy the world and its inhabitants, men would not receive it. So it is at the present time. Those who warn the transgressions of law to repent and turn to their allegiance for the lawgiver is coming to punish the disobedient, will plead and entreat and warn the majority in vain. Peter describes the attitudes of the world in reference to the last message. There shall come in the last days scoffers walking after their own lust and saying, where is the promise of his coming? For since the fathers fall asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. For this they willingly are ignored of that by the word of God. The heavens were of old, and the each of standing out of the water and in the water, whereby the world that then was being overflowed with water perished, but the heavens and the earth, which are now by the same word, are kept in store, reserved unto the fire, against the day of judgment and perdition of ungodly men. But beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long suffering to us, word not willing that any should perish, but that all should come to repentance. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the world and the works that are therein shall be burned up. So ipinapakita po dito po Glenn na ang history nung time ni Noah is a mirror. That is a mirror to us na ipinapakita na sabi dito ang Panginoon daw po ay anong tawag sa Tagalog? Siya po ay anong Tagalog? Yung hindi po siya sa kanyang mga pangako. Kung ano ang sinabi ng Panginoon, ito ay matutupad. At sinasabi sa atin na this is a warning to us. Kaya nga po sinabi po natin, napag-aaralan po natin yan na ang history po talaga is a reflection of our present and even the future. Although we're na-encounter natin different circumstances, situation, but the essence of this event is actually the same, almost the same na ating ma-experience. Kaya God give us the message and warning to us para po tayo maging aware sa kung ano po yung ating dapat kung ano po yung ating haharapin at dapat paghandaan. Actually maganda po ito itong buong chapter na nitong Signs of the Time na na ito po yung buong kumbaga malaki po ang reflection nito sa ating napag-aralan. Kung babasahin lang po natin January 3, 1878, that is Noah's time and ours. Ano po yung yung mismo yun nga po as a mirror nung Noah's time and saka sa ating panahon sa ngayon. Amen. Okay, salamat po. Actually, yes, nabasa ko rin po ito. Ito po yung part, actually, the last paragraph there. The days of Noah, Christ tells us, whereas the days prior to his appearing in the clouds of heaven, Noah's day prefigures the present age. So yan po talaga mga kapatid, no? The world's Redeemer
who knew best the history of the past, is the true prophet of the characters of the future. Human nature in Noah's day, uninfluenced by the Spirit of God, is the Yes. same in our day or our age. Jesus, in his assertion and representation, recognizes Genesis as the words of inspiration. Many admit the New Testament to be divine, while they show no special regard to the Old Testament scriptures. But these two grand books cannot be divorced. Inspired apostles who wrote the New Testament are continually carrying back the minds of the searcher of scriptures to the old. Christ carries the minds of all generations, present and future, to the Old Testament. He refers to Noah as a literal person who lived. He refers to the flood as a fact in history to shows the specification of that generation. As characteristics of this age, the truth and life has anticipated in the questioning and doubts of men in regard to the Old Testament by pronouncing it divine. So actually, maganda po talaga basahin yung the whole passage. Tama po yun, na ito po yung times, Noah's time and ours, na kung saan ito po yung Yes. bahagi po ng reading din na dapat natin mapapansin din, na kung saan ay yung history na Noah is actually a reflection na we can see in the future na matatapos din po, magugunaw yung sanglibutan not with a flood but with a fire. At to preserve the world is actually He will establish His kingdom. His kingdom that will never end. That's actually the prophecy na kung saan ay pag mabuo po yung kingdom ng Panginoon, that is a glorious kingdom na kung saan ay manahan ang kanyang bayan, safety, and peacefully. That's actually the turnabout, the transition when Jesus comes in the clouds of heaven, and it will actually the end of all na magkaroon na ng vacation. Okay? So, salamat sa pagkakataon na tayo po ay nakapag-aral nitong foundational history na ma-link natin yung mga prophetic studies na mabalikan po natin ito pag mag-aral na po tayo sa deeper, sa flood po, ay ma-take up po natin yung lahat ng mga specification po doon at makwenta rin po natin kung tugma po ba yung flood sa panahon ni Noah at yung destruction of the world in our days, in these last days. Okay? So, any karagdagan pa po? Sige I po. am praising God and glorifying Him. Kasi po kuya, I never thought na there is a wonder. There is a wonderful things in the history. Akala ko lang po kuya nung dati, yung God only created the heaven and earth and so on and everything na pinahintol ng Panginoon na magkaroon ng flood to para kanyang linisan sa libutan. But I don't even know, I never thought na napakalalim po pala ng reflection nito sa ating buhay, sa kasalukuyan na na ito po pala ay we can integrate this thing sa prophecy. Kumbaga may lalim po pala. Akala ko lang po simpleng ganun lang, pero hindi po pala. Marami po palang, kung talagang pag-aaralan natin po ang Biblia, ang dami po palang parang mga ginto at mga silver dito na hindi natin na-discover na ngayon maa-amaze ka talaga na ganun pala yun. So as I said, I am glorifying God. Thank you as well sa inyo po, Kuya Glenn, for
sharing this very important thing to us na akala po namin ay simple, pero hindi po pala. It brings parang it seems like simple but something new. Something new in the sense na hindi po namin narinig, hindi po namin na-reflect actually for how many years na ako ay Adventist. Siguro nag-Adventist ako when I was fourth year high school, and yet ilang taon na ako, but talagang ngayon ko lang po na Na-realize, nagkaunawaan naunawaan. na ito pala ay kumbaga ay there are wonderful and great things behind the history. Amen. Yan po. Okay. Thank you po. Okay, yeah, ayan po, ay pasalamat po tayo sa Panginoon dahil nag-guide din po sa atin dahil mayroon pong need ng kabataan na talagang nag-request po, Sister Veronica, no, salamat. Dahil yan po talaga ang kailangan po ng mga kabataan at kahit na ng ating mga kapatiran kasi without this knowledge, we cannot actually understand the prophecy unless we have the foundation of the biblical history. Kasi we cannot separate the history and prophecy as well. Kasi ang author po ng history ay God. And He is also the author of the prophecy. So in order for us to know what is the future, we need to dig up and know the history. Why nangyari yon? Bakit nangyayari ito? At paano mangyayari ito? Yan po yung ating purpose talaga sa pag-aaral po ng history and prophecy. Kaya pasalamat po tayo sa Panginoon. Those who are following us, we are happy to have you. If you want more studies, just contact me in the page that is the online study. This is our page, and you can actually comment on the section where you want to clarify. Dahil kulang po tayo din sa panahon at nagsubra po tayo konti ng ating panahon. At salamat po sa pasensya, sa pagpasensya po na talagang hinihimay-himay po natin yung mga prinsipyo na talagang gusto po natin na maunawaan po yung mga bagay step by step. Kaya kung may mga katanungan pa po tayo na hindi clear at this time, then you can just chat or you can just text your question and we will deal it on the next morning that we have. Tomorrow we will deal with chapter 7 verses 22 to chapter 8 verse 20. So yan po yung sentro ng ating pagbabasa at pag-aaral po na may mga prinsipyo po tayo matutunan dyan, especially with the covenant of life. Okay? So tayo po ay maniclose sa ating pananalangin. Closing. Our dear and kind lovely Father, once again, we'd like to thank you for gracing our study for today. May your continual blessings be upon your people, O God, especially for those who are following this platform, that may your Holy Spirit will lingers and will remind us of the things that we have learned so that we will be ready for the future. Dismiss us, O Lord, with the power, the blessings, and continual guidance as we continue on with our walk in a Christian life. Thank you. Bless those who are sick, O God. Heal them. We know, O God, that there are a lot of challenges in these days, that others are experiencing heat, extreme heat. Oh God, please protect them. Spare their life from many harms and danger. Those who have sickness as a result of this heat, oh God, may you touch them, heal them, and preserve their life as well. As you have promised to your people, O God, that you have preserved the righteous, the people, then we are assured that you will also preserve our lives as we are expecting a great time that will be consummated when time comes, O God. Thank you so much for everything.
Forgive us and cleanse us. At amin pong dinudulog lahat ng mga bagay na amin pong kinakailangan. Kayo po ang siyang mag-provide sa amin. At salamat po sa lahat ng bagay na inyong pinagkaloob. At kung may mga bagay po na hindi namin nabanggit sa umagang ito, amin pong inasahan ng lahat ng ito ay mangyari ayon po sa inyong kalooban. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Okay, Amen. maraming salamat po. God bless. God bless po, brother. Thank you so much. Okay, bye-bye. Okay, thank you, Sister Nympha, Sister Veronica. God bless to all. Bye-bye.